Nag-e-endorso na umano si Vice President Sara Duterte ng mga kandidato sa pagkasenador na bobotong pabor sa kanya sa Senate impeachment trial, ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong. It's not surprising that she changed her tune on endorsing candidates, given the context of the upcoming Senate trial. One can reasonably infer that she's now building bridges where she once kept her distance. Saad ni Adiong, inendorso ni Duterte sina re-electionist Senador Amy Marcos at House Deputy Speaker Camille Villar. Iginiit naman ni Adiong ang kahalagahan na maging patas ang Senado at maging independent ang mga senador na siyang lilites kay Duterte sa mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panoorin ang video na ito. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Congressman Adjong tungkol dito sa pag-endorso ni VP Sara kay Senator Amy Marcos and Camille Villar. Ito ang pahayag ng kongresista sa Lanao del Sur. Adjong, VP Sara nag-endorso ng mga senatorial bets para isalba sarili sa impeachment trial. Okay. Sabi niya, it's not surprising that she changed her tune on endorsing candidates. Given the context of the upcoming Senate trial, one can reasonably infer that she's now building bridges where she once kept her distance. We respect her prerogative, but we cannot ignore the timing and the possible implications of these moves, especially when this shift from neutrality to active endorsement. Okay, so ano ba ang masama? May nilabag ba si VP Sara yung ginawa niyang open public endorsement kay Senator Amy at Congresswoman Camille Villar? Okay, wala naman. So, that's reality sa politika. So, tayong mga nagmamahal sa mga Duterte, tingnan nyo pati si Congressman Adjong nakikita niya yung strategic objective. Bakit si PRRD? Sigurado may basbas ito si PRRD. Bakit si PRRD, si VP Sara, mula sa Duterte, nagdagdag pa sila ng dalawa. That's a strategic move. At nakikita ng kabilang kampo na preparation yan sa upcoming impeachment trial. So, ako, opinion ko lang din ito, agree ako dito sa sinasabi ni Congressman Adjong. At salamat naman sa kongresista na he respects the prerogative of the Vice President. So, sana tayo nga mga DDS, kasi may mga Duterte supporters na ayaw, hanggang Duterte lang sila. Ayaw nila kay Senator Amy o kaya ayaw kay Villar. Iba ang binoboto nila. So again, that's also your prerogative. Kanya-kanya tayo. But to me, kung gusto natin na manalo si VP Sara sa kanyang impeachment trial, dapat maraming manalong senador na siguradong tutulong sa kanya sa kanyang impeachment. At ako, nakikita ko, wise move itong pag-endorso ni VP Sara kay Camille Villar and Senator Amy. Kasi nasa winning, sila, may pag-asa silang manalo. Yung Duterte, no problem. Iboto natin ang Duterte. Kailan? Let's be realistic. Hindi lahat ng Duterte mananalo. Ang sigurado lang dyan is Bongo and Bato. Nandyan na si Congressman Marcoleta. Yun ang sigurado. Sana makapasok Philip Salvador, Atty. Vic Rodriguez, Bondo. Yung iba medyo yun po ang realidad. So, kung ako ang nasa kalagayan ni VP Sara, ganyan din ang gagawin ko. I-endorso ko yung mga kaalyado. Kasi kaibigang matalik ni VP Sara si Senator Amy.
Sabi nga ni VP Sara sa isang post is, ang pagkakaibigan nila ni Senator Amy is beyond politics. So, in-endorse niya si Senator Amy. At ako, bubotohan ko si Senator Amy. Kahit sana, personally, ayaw ko nang botohan si Senator Amy. Sa totoo lang, ayaw ko na siyang botohan. But dahil sa endorsement ni VP Sara, go, botohan ko. Bilyar. Napatunayan na ng mga bilyar or so long time ago na magkaibigan, magkaalyado ang bilyar at ang mga Duterte. So, why not? Why not endorse Camille Villar? Medyo alanganin si Camille Villar sa kanyang O ngayon na with endorsement at may mga DDS na susuporta kay Villar at Amy, mas malaki yung chances nilang manalo. Okay? So, ito, mayroong po si Joey De Vibre na worried daw. Aburido, Taranta, si Congressman Adyong, itong pag-endorso ni VP Sara sa dalawa. Kasi, pag nanalo yung dalawa at manalo si VP Sara sa impeachment, ibig sabihin, tuloy-tuloy na mag-kandidato sa 2028. Ito, ibasa ko lang yung post ni Joey De Vibre. May na-discover yan siya tungkol sa mga kontrata. Ito, Joey De Vibre. Issue kay Adyong that VP Inday Sara is endorsing candidates. Issue sa kanya that VP Inday Sara is pushing back. Issue, yung concern siya. Natatakot. Okay. Of course, worried. Nabahala. Worried si Sia Adyong because MMA Achiever and Construction Development. Ito pong MMA Achiever and Construction Development, kumpanya na related dito kay Congressman Adyong. According to Joey De Vibre. Basta, MMA Achiever and Construction Development is thriving under the BBM-led government. Biruin mo yon. Since BBM became the president until December 2024, ang total project backed by MMA is 1 billion. Okay. 1 billion 921 basta 1.9 billion ang trillion na ilang digits 1 to 10 digits ang 10 digits okay 1.9 billion pala 1.921 billion samantalang noong 2018 you had to explain to PCIG how you lawfully took two Marawi road projects, one worth 12 million and the other 69.4 million. No. Hirap, no, please see. Kaya I understand why you wouldn't like BP Inday Sara pushback. In 2024 alone, contracts of MMA Achiever and Construction Development totals 760 760,665,528. Ito, nakalagay yung mga projects. Kompleto ng research si Joey De Vibre. Ano yung mga kontrata na nakuha ng kumpanya na related kay Congressman Adyong. Kaya sinasabi ni Joey De Vibre, delikado. Pag nanalong presidente si VP Sara, kung malusutan niya ang kanyang impeachment trial, manalong presidente, tapos ang maliligayang araw ng MMA Achiever Development Corporation. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Gera Aranas, positive ako na makakapasok ang Duterte 10, at para naman sa iyo Adyong, humanda kay kapag nakalusot si VP Inday sa kanyang impeachment. Pahayag naman ni Merlin Navarra, tumahimik ka Adyong, asikasuhin mo na lang ang district mo na sinusuka ka na. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Marvin Rose Alado, mabuhay ang mga DDS at MAISUG. Mabuhay ang mga kandidato ng PDP laban. Labanan natin ang gobyerno na ito na pagnanakaw lang ang alam. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.